Bagamat ang ating bansa ay may kaliitan lamang kung ikukumpara sa China, alam niyo ba na may lumabas na balita na ang Pilipinas ang pinakamagiging matinding kaaway ng China kung sakaling maganap na ang mga hindi inaasahang pangyayari? Bakit nga ba itinuturing na Pilipinas ang pinakamalaking tinik ng China sa pagpapalawak na kanilang nasasakupan? Ano nga bang meron sa ating bansa at bakit natatakot sa atin ang China? Yan ang ating susubukang alamin ngayon. Kaya naman halika paps, para sa video natin ngayon, samahan niyo kong alamin kung bakit Pilipinas ang magiging pinakamalakas na kaaway ng bansang China. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa video inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang video ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pagintindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suwestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Ang Amerika at Pilipinas ay tila pinaglaruan ng China sa South Pacific na tila labis na ikinagagalit ngayon ni Xi Jinping, ang Pangulo ng bansang China. Ang Pilipinas ay may tuturi na isa sa pinakamahalagang bansa sa Southeast Asia. Ito ay dahil na rin sa lokasyon nito. Daanan kasi tayo ng mga barkong nagdadala ng mga produkto. Kaya naman malaki ang magiging impact natin sa buong mundo kung sakaling magkaroon ng kaguluhan. At ito ang pinakakinatatakutan ni Xi Jinping at Inwesto sa Naval Base Camilo Cias sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela at Balabac Island sa Palawan. Nilinaw ng Amerika, Pilipinas pa rin ang nagmamay-ari ng mga pasilidad na ilalagay nila sa lugar. Gagamitin lamang muna ito ng mga sundalo Amerikano na nagsasanay sa bansa. We're not seeking permanent basing in the Philippines. As you heard us say in our statements here, EDCA is a cooperative agreement that enables rotational activities. And so it's a key pillar of training and opportunities for to strengthen our interoperability. And it also provides us the ability to respond effectively to humanitarian issues and also disaster relief in other types of crisis. Subalit nagbabala ang China na dahil umano sa mga bagong EDCA sites ay baka madamay na din ang Pilipinas sa potensyal na military conflicts sa Taiwan Strait. 3 sa mga bagong EDCA sites ang malapit sa Taiwan. Ayon kay Pangulong ang Pilipinas ay umakyat bilang pang-32 mula sa 145 mga bansa sa 2023 edition ng Global Firepowers Military Strength Ranking. Kung pagbabasehan ng mga bansang hindi ganon kalakas, ang Pilipinas ay pang-16 naman mula sa lahat ng mga bansa sa Asia, habang pang-5 naman sa mga kasama nitong bansa sa Southeast Asian Nation o ASEAN. Kung pag-uusapan natin ngayon ang lakas ng Pilipinas, gaano na nga ba tayo ngayon kalakas? Nasa anong level na nga ba ang ating bansa pagdating sa ekonomiya, pwersang militar at mga kagamitang pandigma? Sa mga nakalipas na panahon, umangat nga ba tayo o patuloy na nangulelat sa mga katabi nating mga bansa? Sa inyong palagay, sapat na nga ba ang lakas na taglay ng ating bansa upang maprotektahan tayo sa mga mapang-abuso at ganit na ibang mga nasyon? Kailangan pa rin ba nating palakasin ang seguridad ng ating bansa sa pamamagitan ng pagbili at paggawa ng mga malalakas na kagamitang pangdigma upang hindi na tayo apihin ng mga agresibo at mapagsamantalang mga bansa? Patuloy pa rin ba tayong dapat na dumepende sa iba o dapat na magkaroon ng sariling strategiya upang lumakas? Ang mga datos na aking babanggitin ay nakatala kasalukuyan sa Global Firepower Ranking para sa taong 2023. Ang Pilipinas ang pang-6 na bansa na may pinakamaraming mga sundalo.
lalo pang tumitindi ang init ng tensyon sa pagitan ng US at China noong nalaman ni Xi Jinping ang sikretong strategy ng US at Pilipinas. Ito ay plano upang talunin ang nag-aari-ari-ang bansa sa buong Asya. Ramdam ng maraming tao na mukhang mauuwi ito sa isang madugong digmaan. Sa kasalukuyan ay mayroong hawak ang US na 5 base militar sa ating bansa at nadagdagan pa ito ng panibagong ahapat na military base upang pagtibayin pa ang depensa ng buong Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, kung sakaling umatake ang China, ay sigurado na kakayanin daw ng Pilipinas ang gagawing pagsalakay ng mga ito. Dahil ayon sa kasaysayan, wala pang naipapanalong laban ng China kontra sa mga mandirigmang Pilipino pagdating sa digmaan, lalong-lalo na sa mano-manong labanan. Ngunit anong malulupit na secret weapon nga ba ang mayroon tayo na kayang tumalad sa higanting bansa na China? At ano itong nabuo na makapangyarihang strategy daw ng US ang nakaplano na upang pabagsakin ang matinding pag-atake na manggagaling sa mga isla sa West Philippine Sea? Diyan ang ating mga aalamin dito lamang sa ating channel.